serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at italinig katotohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Army Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pansol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Maraming pong salamat. God bless po. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. BJ Production, One Air Master Enterprise, your total cooling system, A1 Roll Foaming Steel Corporation, Ominoya Japanese Restaurant Binyan, ang sarap mo na, Japanese, Kapitan M. Arzola, Engineer Edu Reyes, Konsehala Dada Reyes, Vice Mayor Arman Pimaguila, and of course, I would like to say thank you to our Mayor Len Alonte. This is my first out-of-town concert in a while. So I'm actually very happy, and I was very happy a lot of people came to see us, to see me perform, to see Jaya. So thank you very much to everybody, lahat ng mga taga-Binyan. Maraming salamat. Sana sa uulitin, na-imbitan niyo ulit kami para makapag-show dito. So, maraming salamat sa Serbisyo Balita. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema
lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isip na kaibigan, dito na sa bisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, kita rin katotohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Isang magandang buhay world at ito po ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. And a banana, I love you a bunch. Against the and a banana, I love you a bunch. Against like your monkey, if we go out for lunch. And a banana, and a banana, I love you a bunch. Against like your monkey, and a banana, I love you a bunch. Against like your monkey, if we and a banana, I love you a bunch. And a banana, I love you and a Ma! Ano pala na just reach 100 hits? Yes! 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 and a banana, baby. I love you a lot. Welcome po sa pinakaabangang programa sa internet via Ustream. Dito lang yan sa nag-iisa at nangungunang web channel sa buong Calabarzon Region 4A, ang Serbisyo Balita Live Online Channel. At ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po yung lingkod, yung sila Arlie Del Barreiro, na bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi, Pilipinas. At para po sa lahat ng viewers at readers ng Serbisyo Balita, kung meron po kayong hiniing komento, panawagan, maaari po kayong mag-text sa aming cellphone numbers 0948-002-4075, 0975-586-2218 at sa aming landline. At doon naman sa mga nais magpalagay ng kanilang mga advertisements o mga nais mag-in-studio guesting ng live, maaari lamang makipag-ugnayan sa aming himpilan sa 049-544-4662. At syempre sa mga gusto magpapunsoy sa Asia's expert, ng punsoy expert, si Ka Arman Cuban, maaari din po kayo tumawag sa mga nasabing numbers po. At patuloy lang po kayo mag-like sa aming page sa Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Yan. Ayan. At, Masyadong maraming nangyari kahapon, di ba? At sa another Monday, umpisa na naman ng work week. Ayan, para sa ating mga katotong empleyado dyan. Ayan, bangon na kanina ng maaga. At siyempre, balik work na naman tayo. Ayan, buti pa sila. Nagpapahinga na sila ngayon. Buti pa sila. Nagkaroon sila ng weekend. Habang tayo ay busy sa iba nating mga mga gawain. Ayan. At siyempre, tumako muna tayo sa ilang pauna muna. Ang sinagawang ika 400 founding anniversary ng Santo Tomas. Sa Santo Tomas, Batangas.
kung saan ay nagkaroon sila ng iba't ibang mga activities diyan, katulad ng yung trade fair at ng iba't ibang bayan, kung saan naka-highlight ang mga iba't ibang produkto ng bawat bayan at lungsod ng Batangas. Ayan, syempre pinangunahan niya ni Batangas Governor Vilma Santos Nieto kasama si Mayor Enes Sanchez ang pasimula ng ika-434th founding anniversary ng Alae Festival na lalawigan ng Batangas dito sa bayan ito. Sinimulan nito ng isang panran ang week-long celebration na sinundan ng misa, pagbubukas ng trade fair, agri-fair, photo contest, and exhibit, lantern parade, street party, and music festival at Globe Night. Nagkaroon syempre ng LGU Night, yan, kasama rin syempre ng TM, Astig Bingo, natunguhayan din ang pinakamaningad makulay na gabi kung saan naganap ang BSR, Voices, Songs, and Reading, ng magagaling na singer mula sa iba't ibang bayan ng Batangas. Nagkaroon din ng dance competition. Isa sa pinakamatampok na palabas ay naganap na Grand Coronation Night ng Mutya ng Batangas, na kung saan naging napakakulay ang gabi, lalo na trumampad naggagandang costume ng mga kandidata na gawa ng mga sikat magagaling na designers mula sa iba't ibang lugar. Kapansin-pansin ang ganda ni Miss Cecil Pajardo ng Luzon, Batangas, kung saan humakot ng awards ang galing yun. Kaya naman siya ang nag-uwi ng corona bilang Mutya ng Batangas 2015. Si Miss Joanna Valencia naman ng Bayan Balete bilang Mutya ng Batangas Tourism at si Miss Rosel Agustin naman ng Luzon ng Lipa bilang Mutya ng Batangas Kalikasan. Kaya congratulations sa lahat ng winners ng Mutya ng Batangas. Yeah, very eventful. Siyempre, bukas ang pagtatapos ng Alae Festival, December 8. At syempre yung Mutya ng Batangas third runner-up, may pahabol na text. Yan, si Roxette De Rojas, Mutya ng Batangas fourth runner-up, ang Miss Nasugbu na si Christine Cabral. Ayan. At sa lahat ng ating mga reporters, standby at nakahanda na ang kanilang mga report. So, ayan, syempre, habang tinatawagan ng ating chief reporter na si Levi Tatad, ano kaya nila bukal, na ABC President ng Tanawan, Paul Pajardo yung nanalo. Na si Cecil Pajardo. Maranan din yung middle name. Alam naman natin na mga Pajardo ay Parting Batangas talaga yung mga yan. At yan, siyempre, congratulations sa buong lalawigan ng Batangas sa kanilang pagdaraos ng Alae Festival. O yan, hanggang bukas yan, di ba? At samantalang tayo may tatanggapin na pag-uulat mula sa labas ng himpilan. At tanggapin naman natin ng pag-uulat mula kay Levi Tatad. Levi, magandang gabi. Magandang gabi sa aming RJ at Lani, Isang 50 anyos na babae ang natagpuang patay sa madamong lugar sa South Woods, Barangay San Francisco, Binyan. Sa ulat na ipinadala mula kay Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Saligao, ang biktima ay tinatayang nasa 50 anyos na may taas na 5'2", nakasuot ng black and white checkered shirt at blue na sleeveless at yung short sa ngayon ay patuloy na kinikilalang nasa ating biktima sapagkat ito ay natagpuan ng mga nagja-jogging lamang dyan malapit sa South Woods at hapon nga ay tinatawagan ng SOCO upang sa identification na sa ating biktima at hinihinala nga pinatay ang nasa ating 50 anyos doon at saka tinapos sa nasa ating madamong lugar. Samantala sa Binyan pa rin ay nagsagawa ng mandat operation mga tauhan ng Binyan Police sa pamumuno ni Police
pinalabas na warrant of arrest na Honorable Judge Efrain Santos ng 4th Judicial Region, Regional Trial Court, Laguna Branch 24 sa Hall of Justice ng Talalay niya sa kasong murder. Ang suspect ay nakapit na yun sa Phoenix Social at umiimas na ng malamig na riyas na bakal. Kaya panawagan kung sino ang may kamag-anak na nasabing 50 anyos na babae na tinatayang nasa 50 anyos ay mangyari lamang na magtungo dyan sa Binyang Police Station. Yan ating kabuhang ulat mula pa rin sa lalawigan ng Laguna kasama RJ Levitata at nagsiservisyo sa bayan para sa Servisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Levi. At ayan. Masipag yung bagong hepe ng ng Binyan din. Yeah. Kasi bukod dun sa natagpo ang dead body dyan, merong mga bypass operation din yan. Accomplishment nito din. Kapasid na araw, same time most wanted person. Ayan, Kanina. so bago tayo magpatuloy sa ating programa, pag-break muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Magbabalik ang Servisyo Balita Live Online. Serbisyong balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. BJ Production, One Air Master Enterprise, your total cooling system, A1 Roll Foaming Steel Corporation, Ominoya Japanese Restaurant Binyan, ang sarap nun Japanese, Kapitan M. Arzola, Engineer Edu Reyes, Konsehala Dada Reyes, Vice Mayor Arman Pagilla, and of course I would like to say thank you to our Mayor Len Alonte. This is my first out-of-town concert in a while. So I'm actually very happy, and I was very happy a lot of people came to see us, to see me perform, to see Jaya. So thank you very much to everybody, lahat ng mga taga-Binyan. Maraming salamat. Sana sa uulitin, na-imbitan niyo ulit kami para makapag-show dito. So, maraming salamat sa Servisyo Balita. Okay, at nagbabalik ang Servisyo Balita Live Online at may tangkapin tayo naman na ulat mula sa labas ng ating himpilan. At
At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa NCR sa kasama natin si Ed Flores. Ed, magandang gabi. Nagkensa na sa Sandigan Bayan si dating Metro Transit o MRT3 General Manager Albert Angul III kaugnay sa pinakaharap ng kasong graft dahil sa manoy pagkakasangkot niya sa multimilyong pisong kontrata sa pagmamantini ng MRT. Naglagak na ng 90,000 na piyaso si Angul sa tatlong bilang ng paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Grafted Practices Act sa Anti-Graft Court. May 6 pang opisyalis na kasama sa mga kinasuhan ng the Office of the Ombudsman matapos i-award sa Philippine Trans Rail Management and Service Corporation o PH-Trans ang kontrata kahit walang public bidding. Aabot sa $1.5 million ang kontrata ng MRT sa PH-Trans sa pagmamantinin lamang ng MRT. Nadiskuli din ng Ombudsman na kasama sa PH-Trans ang queuein ng asawa ni Bitanggol bilang isa sa incorporator. Samantala, umatake na naman ang basag kotse gang sa isang parking area sa SM Mall of Asia sa Pasay City matapos basagin ang mga salamin ng sasakyan ng tatlong biktima alas 20 ng gabi. Nakilala ang mga biktima na sina Brian Bundang, 19 years old, Carl Matthew Gimpon, 19 years old, at Jerry Monzot, 42 anyos. Nadiskubre ng mga biktima na basag na mga salamin ng kanilang sasakyan kung saan nilibas lahat ng mahalagang bagay at gamit at pera. Inusuli na ng Pasay Police ang kuha ng CCTV upang matukoy at mahuli na ang mga sospekta. Eddan Flores, Sumiservisyo sa Bayan, dito lang sa Servisyo Manila, live on time. Okay, maraming salamat kasamang Ed Flores. Ayan. Dumako ulit tayo kanina sa kaganapan sa flag ceremony sa Camp Crame. At syempre, naalala mo yung matapang na babaeng pulis. Yung batang-batang PO1. Oo, mga 24 anyos pa lang yata yun, baka dalaga pa yun. Nag-ala Bong Revilla. Ayan, at binigyan na ng award yan, ito yung babalita ko. Siyempre, pinapurihan at kinilala ni PNP Chief Director General Ricardo C. Marquez, si PO1 Judy Ann Dizon Divilla at ang 14 na anti-kidnapping group, AKG personnel, sinigawang flag ceremony kanina sa PNP National Headquarters Camp Crame, Quezon City. Si PO1 Judy Ann Dizon Divilla ay police officer na batang babaeng pulis na nagpakita ng tapang sa 3 armadong lalaki na nang-hold up sa isang bus sa may kahabaan ng EDSA Cubao na kung saan tinutukan ni Divilla ang mga hold-upper na papatakas at nakipagpalitan ng putok na kung saan nasapul niya ang isang hold-upper. Si Divilla ay binigyan ng medalyang kagalingan para sa kanyang pangkabayaning ginawa sa nasabing insidenteng naganap kamakailan. Samantalang 15 police officers din ang nakatanggap ng medalya ng kadakilaan dahil sa kanilang heroic acts na kung saan sila ay nag-rescue sa mga kidnap for ransom victims at nakahuli ng mga most wanted person. Ang mga binigyan ng parangal ng medalyang kadakilaan ay sina Police Superintendent Rodolfo D. Castil, Acting Chief of Luzonian sa Field Unit, at ang kaibigan natin, si Police Superintendent Orlando Castil, Team Leader ng San Rafael Police Station, Police Chief Inspector Joel Ceballos, Police Chief Inspector Leo Osea, Police Senior Inspector Leo M. Canuel, SPO3 Randy Pote, SPO2 Reynaldo Corampes, SPO2 Domingo Robles, SPO2 Noli C. Paguera, SPO1 Lindbergh C. Saya, SPO1 Rodney Rapidan, SPO1 Roel Andal, PO3 Arnold Arumin, PO3 Juanito Cabradilla, PO3 Joven Anario. Ayan. Congratulations po sa 15 pulis na binigyan ng medalya. At syempre, kasama rin po ang isang magiting na pulis ng idol ng kababaihan ngayon, si PO1 Judy Ann Dizon Divilla. Ayan. Kung papansinin, ito si Divilla ang pinakamababang rango. Oo, ngunit PO1. nabigyan ng mataas na parangal. Parang siya yung pinakamakisig at maangas, no? Astigan natin. Parang, yun nga, sabi nga ni, PNP Chief Director General Ricardo Marquez, kumbaga taglay ng mga to, taglay ni Ma'am Judy Ann Divilla, yung prinsipyo ba ng kapulisan na to serve and to protect, Kahit saan man kahit nasan man ang isang pulis, kahit hindi man siya naka-duty, nandun pa rin ang kanyang kaisipan na kailangan niya protektahan ng mga mamamayan sa anuman na banta ng panganib.
Ayan. Kumbaga, taya talaga buhay nila para lang sa mga mamayan. Kaya pagkatapos naman natin sa ulat sa NCR, dumako naman tayo sa lungsod sa lalawigan ng Rizal. Ayan, kamakailan nagkaroon ng lighting ng Christmas tree sa Rizal, sa lalawigan ng Rizal, sa pangunguna ni Governor Nini Linares. Yan, at syempre, pinag-usapan doon, pinakita doon yung Taytay Recycled Christmas tree in line with the yes na yes sa luntiang Pasko ng mga Rizaleño. Yan, ang gobernador na si Nini Linares, kasama si Mayor Janet De Leon ng Taytay, at syempre mga municipal councilor members and the civil society. Yon, ang kanilang advokasya ay tulungan at protektahan ng environment. Yan. At syempre, si Governor Linares ay nagpo-promote sa mga recycling ng waste materials na makakatulong din para mag-provide ng mga livelihood sa mga kanilang constituents. Ang Christmas tree ay made ng mga thread cones. Yan. And Taytay, being the garment center of the country, yan, syempre, yung mga recycle din talagang pinagbubutihan nila yan. At dumako naman tayo sa ilang mga komentong napulot natin sa tabi-tabi. Ayan. At habang hinihintay natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga reporters, ay ayan, meron tayong ito'y halaw sa tutukol din sa Pasko. Tama yan. Malapit na ang Pasko. At malapit na ang Kapaskuhan. Kaya 22 days na lang Pasko na. Umuuna na po kami ng pagbati ng maligayang Pasko. Ay, may nauna nang bumati sa amin. November 2 pa lang, may nangaroling na dito sa office. Oo nga. Hindi sa mga katulad namin naghihirap kahit anong gawing pagsusumikap dahil ang malaking bahagdan ng mga buwis na ating ibinabayad ay ninanakaw pa ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi naman siguro lahat. May mangilan-ngilan lang dyan. Ayan. Ayan. Talaga namang, at mga politikong korap, hindi naman rin siguro lahat. May mangilan-ngilan din dyan na sabihin na natin medyo adobe. In other words, kapalmoks. Na talaga namang kahit alam niyang nagiging korap na ang kanyang paninilbihan, tuloy pa rin ang kanyang paghahabol na siya'y maiboto muli. Masaganang bagong taon siguro sa kanila dahil masarap ang kanilang pagsasaluhan sa medianoche. Yan, kakaintip niya naman, ano? Samantalang maraming natutulog na pamilya at batang lansangan sa ilalim ng sikat ng araw, hamog ng gabi, at nilalambungan ng liwanag ng buwan at ningning ng bituin. Marami akong alam dyan, lalo na dyan sa Tacloban. Marami pang ganyan. Ewan ko kung Saan yung ginagawa ng DSWD? Diba? Pang DSWD yan. Ewan ko kung nakokonsensya. Anyway, buwis na mamaya mula sa bayan at muli wala tayong dapat tanawin utang na loob, lalo na sa korap ng mga politiko, maliban na lamang ang kanilang pananaw at isipan ay tama nilang ginagamit para sa kabutihan ng kanilang mamamayan. Ayan. Pero kung tutusin naman, wala naman talagang dapat tayong tanawin na utang na loob dito sa mga politikong to. Sila ang may dapat na tanawin na utang na loob. Dahil tayo nagbigay ng boto sa kanila. Sila ang nanghingi ng boto upang sila yung makaposisyon. Ngayon, at yung buwis natin, ang ginagamit din nila bilang honorariums para sila yung makabili ng kung ano ng magagarang kagamitan, sasakyan, luho sa katawan. Sila ang may utang na loob sa atin. Yan, mga viewers natin, tatandaan niyo po. Ito yung talagang ito yung totoo. Wala tayong utang na loob diyan sa mga politikong yan. Dahil kung ano man ang may bigay nilang tulong, kung humingi man tayo ng tulong, ay dapat nandun yung pasasalamat natin. Pero obligasyon nila na ibigay ang serbisyo na sapat at totoo sa taong bayan. Public servant sila dapat lang. Walang utang na loob. Kahit sabihin mo na ang pangit pakinggan, wala tayong utang na loob dyan sa mga politikong yan. Sila ang may pinagkakautangan na loob sa atin.
Dahil kung hindi dahil sa atin, hindi sila alam mo na. Ayan. Nakapangurakot. Hindi ko Nagiging sinabi yun. mayaman. Ayan. Hindi, sabi nga ni Pinoy, tayo daw ang boss. Di ba? Tayo ang boss. nila. Tayo ang dapat masusunod. At Hindi, kaso nagbumukha tayong boss-habos di ba? Mga mamaya nagkakabos sa politiko. Ayan. Lalo at kada panahon ng Pasko, tao pa napunta sa sa mga opisina ng mga politiko. Kayo ang dapat na mag-house to house, magbigay ng tulong. Ayan, kagaya niyan. At nasabi nga natin, ang dami pang natutulog sa lansangan, sa ilalim ng buwan, sa ningning ng puituin. Yung mga batang hamog. Nandyan sa Tacloban dahil wala pa rin masilungan. Sino dapat sisihin? Ewan ko, inako konsensya at ang daming mga relief goods na nasayang na dapat sana pinagsasalusaluhan ng mga taga-Tacloban. Mukhang naiiyak si Madam makita yung mukha niya. Hindi, naiiyak siya. Hindi nga lang natin alam kung saan siya naiiyak. Ayan. So, ito paalala lang sa ating mga kababayan. Yung doon sa binasa natin na halaw sa Facebook sentiments, wala tayong utang na loob na dapat tanawin sa mga politiko niya. Sila ang tumanaw ng utang na loob sa atin, lalo ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kaya sila'y dapat lumabas at mag-house to house, hindi lang oras yung pagpanahon ng kampanyahan. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online matapos ang ilang paalala. Serbisyong Balita, asahan ng paman sa ating Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusuin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Sa Jad Realty, we take care of your housing needs. From low-cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jad Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530-1578. Sa Jad Realty, we take care of your housing needs. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at may tatanggapin na tayong ulat mula sa labas ng ating himpilan. At tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula dyan sa lungsod ng Parañaque sa kasama natin si Gaspar Latam. Gaspar, magandang gabi. Yes, sir. Republic Government number 106 sa arangkada na. Isa na namang batas ang pinirmahan ni Pangulong Benito Aquino Jr. na kung saan ito ay pinakukala ni Congressman Eric Olivares ng Distrito 1 ng Parañaque. Ang
Masaya lang sila. Pagpapalawak lang para sa mga scholar ng bayan na pupuntuhan ng pamahalaan. Ang batas na ito ay tinagurang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIPAS. Ito ay hindi limitado sa mga pampublikong paaralan, bagkus maging privado at piling mag-enroll ang magiging beneficiaries nito. Ayon kay Atty. Jong Berdula, Chief Legal Counsel for the Office of the Congressman, Eric Olivares, na kung saan kanina sila mga yating nakausap at nagbigay kulang kaunting turuturo sa nasabing batas. Nandito po siya. Sa nga po sa inyo lang, ang mga ganito sa Paranaque, at nangingi po kami ng kaunting o regarding po sa kanyang tinatangpak sa pagkakitawang komunita, regarding sa tinatawag na ito, at ito po ay nasa sinadaan na kung saan nandito po ang kanyang representative si Atty. Jong Berdula na kung saan niya ang kanyang entire pero magandang naman po yung nahabot at yung before hindi lang Congressman Eric Nazar ang nagsasabi ko, marami silang orders actually hindi sa order ng Eric Olivares sa makikisipan orders of ito he's reaching he was very good president of now, this is supposed to be, an example of isang family for the children, na nagkaroon ng policy practice or student loan yung nag-aaral now. Pwede rin kasi kahit na ano ito sa ilang private department. Kasi ang dahil dito ng ilang policy pwede din student loan. Nagsama-sama na ito yung gaya ng sabi ng open later, ito ng scholarship, parang scholarship grant, ito ng government department students, ang ito na lahat, grant ito. Kapag ito mahirap ka, ito nag-aaral, nag-aaral sa isang private school, pwede ka magpapili ng mga benefits dito ng scholarship or ng gratuity. So regardless of whether it's mataas ang tuition, kung hindi mo nag-aaral, ito ay qualified under this system. Pwede ka mag-aaral ba? Ano ba? Nangirap ka, pero gusto mo mag-aaral sa pinyo, napili sila makapagkakag sa system nila. Hindi mo yung nagiging katlan para mag-aaral ka din yung ganun klaseng perahan. Hindi lang kinakailangan sa pwede sa private school sa pinyo mo, pwede ka mag-avail mo ng under this system. Wala nang katlang, na ang isang mahirap na estudyante ay kapag-aral sa isang privado at yung eskwelahan. Dahil meron ng mga sistema na nakapaloob at yung budaan. Ngayon, dapat nakikita mo paano yung mga pinagpipay ng dito, yung kantikin, yung rin, ng mga pagkakas dito. Tapos, yung pagkakas dito rin dito. Ng Kongreso, isang dyan lang yung sabi yung aral yung system at sinagulpat lang na wala silang tandayo sa pagkikula o sa system na
available pa para doon sa mga katabaan. Yung whether sa plastic o sa private, siguro kailangan sigura ang kailangan ipatasipan sa kasipayan. Tapos yung kapatid ko ito nito at qualify ka, pwede mo pumasok sa mga paaralan o studio or university. Okay. Yes, sir. Yun po ang panayam natin kay Attorney Jenny Cordula na kung saan siya po ang Chief Legal Counsel ni Congressman Eric Olivares ng Distrito 2 ng Paranaque. Okay. Yes, sir. Mula rito sa National Capital Region, Manila, Gatparlatan nagsiservisyo sa bayan dito lamang sa Servisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Gaspar at talagang bagay na bagay ang in-interview niyo sa legal counsel. Medyo 10 libro na yata ng law ang binasa. Anyway, maraming salamat dun sa mahabang panayam. Ayan. At sana Miss Ryan, 10 minutes daw yun. Yeah. Okay. Sana kaya mo kasi na daw siya mag-report. Anyway, yan. Sana ma-guess ninyo ng live yan sa programa mong Manibela ng Masa para at least mas maganda ang inyong maging talakayan. Ayan. So, madako naman tayo mabalik tayo sa lalawigan ng Laguna. O nga pala, meron tayong pag-uulat. Oo, yan. Sa lalawigan ng Cavite yan. Ayan. At dumako naman tayo sa lalawigan ng Cavite sa kasama natin si Adan Gabato. Adan, magandang gabi. Okay, parang nagyari doon. Yan, naputo ang ating transmission. May signal sa kanila lagyan ni Kaadan. Ayan, mukhang nasa bundok siguro. Ayan, at lumipat ka ng pwesto para ika nga ay lumipat ka ng puno. Ayan, anyway, at yan. Ayan, syempre, i-add ko nga pala yung sa Manibela ng Masa, di ba? May gigis nga pala tayo dito, dapat. Di ba bawal na daw, sabi ng isang driver na nakausap natin, ayan, bawal na daw yung lumambera. Ayan, at bumalik tayo kay Adan Gabato. Adan, magandang gabi. Okay, buwan pa ng Nobyembre 12 ay sinimulan na ang pag-implementa ng batas sa ilalim ng COMELEC ang total firearms at deadly weapons. Bang dito sa loob ng nasakop ng bayan ng General Trias Cavite, kung saan ay may impit na pinagsapat dito ang pagdadala ng baril o armas hinggil sa nalalapit ng plebisito sa darating na Disyembre 12, 2015, araw ng Sabado. Ang sino mang lumabag sa batas na pinatutupad ay naugay dito ang makapalayam natin ng election officer ng COMELEC na si Ginoong Armando C. Bensilao ay nabatid dito ang pamulong opisyal ng bayan ng General Trias Cavite sa pangunguna ni Mayor Antonio Oni Ferrer at 10 membro ng Sangguniang Bayan members ng bayan ng General Trias Cavite ay nagkaisa na manawagan sa mga mamamayan dito na magkakaroon ng plebisito tungkol sa pagboto ng yes or no at sa pamamagitan ng majority vote o mananalo itong yes para sa kasitihood ng nasabing bayan o bumoto ng no kung mananalo, ito ay hindi magiging ganap na siyudad itong bayan ng General Trias Cavite. Dahil dito ay nagpaabot ng panawagan ng election officer ng COMELEC sa mga mamamayan dito na go out and vote kung yes or no ang magiging city ang bayan ng General Trias Cavite. Kaugnay pa rito, nagtalaga ng ilang polling center ang tanggapan ng COMELEC para sa residente ng bayan ito upang bumoto sa gaganaping plebisito sa darating na Sabado. Kaugnay pa dito, ayon sa election officer, ang land area na sakop ng General Trias ay malawak kumpara sa land area ng
matagal na syudad ng 13 Martires City at Cavite City. Maging sa kabuuang income na pumapasok sa kaban ng pamahalang bayan ng General Trias ay pasok ito sa nilirequire upang pumasa sa bilang qualification upang ganap na maging citihood ang nasabing bayan. Samantala, ang mga business establishment na malalaking katulad ng FCIE, EPSA, Bacau, Centennial, General Trias, Cavite ay nakapaloob dito sa nasabing bayan. Iba't iba pang malalaking pabrika ay nasa loob ng nasa sakupan ng bayan ng General Trias, Cavite. Okay, kasamang agay mula rito sa bayan ng General Trias, Cavite, ito si Adan Gabato. Patuloy na nag-uulat at sumiservisyo sa bayan. Dito lamang sa Servisyo Balita Live Online. Balik sa'yo, kasama si Adlan. Okay, maraming salamat kasama nga Dan at December 12 na. yeah, December 12 na, Yes malapit to na. cityhood. Yes to cityhood ang panawagan ng pamahalaan ng General Trias. Ayan. Siyempre ay katulad ng ibang mga bayan na patungo na sa kaunlaran ay kailangan sigurong umangat sa estado bilang lungsod. Ay na ba kagandahan pag naging cityhood ang isang bayan? Naging lungsod? Pag naging lungsod ang isang bayan, siyempre kanilang masasarili na nila ang kanilang tinatawag na annual income. Kasi kapag bayan ka, merong kabahagi ang pondo ng inyong bayan ang ipinapadala sa Kapitolyo. Ngayon, yun naman yung pondong yun ay binibigay naman bilang grants o para sa mga proyekto ng nasabing bayan. So, ang kaibahan lang nun ay pag nagkaroon ng may proyekto ang isang bayan, kailangan pa nilang dumaan sa approval ng sangguniang panlalawigan upang mapondohan sila, mabigyan ng proyekto. So, hindi katulad ng isang city, pwede na lang gawin ang kanilang naisip sa kanilang kaperahan. Yung iba, kaya ayaw naman nila ng maging lungsod, ay kinakatakot nila dyan yung pagtataas ng buwis. Kasi siyempre magkakaroon na ng pagbabago yan. May mga tax. May mga tax increases. Ngunit, ang tax increases ay nakakibat na ito ay yung dagdag na proyekto para sa mga bayan. At siguro medyo may konting dagdag dun sa hindi naman natin sinasabing General Trias sa itong bayan, sa ibang lungsod. Dagdag na makukupit. Pero hanggang December 10 na lang daw yung kampanya nila. Siyempre kasi may deadline yan. At kapag yan lang, may moratorium naman na nilalagay sila. At least mga 5 years bago magtaas ng buwis o gradual ang pagtataas ng buwis. Ayan. At huwag natin, may nagsabi, bakit natin pipigilan ang pag-asenso o pag-unlad ng isang bayan kung ito naman talagang hinog na sa panahon. Ayan. Mukhang hinog naman sa panahon na talaga ang GNT. Di ba nakapasya tayo dyan? At ang katulad yan, yung bayan ng Santo Tomas, magiging lungsod na rin yan. Malapit na yan. Hindi na pwede pigilan, Hindi na diba? pwede pigilan. Yung una, dati natalo yata yung yes dyan. Medyo hindi pa handa siguro ang At dito naman sa Laguna, balita ko, baka sumunod na maging lungsod ay ang Santa Cruz. O kaya Pagsanghan. Pwede naman, kung mamimit na nila yung mga requirements, land area, population, at income. Pero naman Santa Cruz talaga maging city na kasi di ba siya yung capital ng Laguna? Tagal na nga yan dapat Pero, pagdating naman sa kung mapag-uusapan natin ay ang Santa Cruz. Ayan. Madako naman tayo sa mga issues na mula pa rin sa ating mga napupulot sa ating social media. Ayan. 1.8 million daw ang mga pinangako ni Congressman Agaraw na mga proyekto sa darating na 2016. Sa darating na halalan. Yan. Ang sabi ng mga tanggapin daw ang mga darating na biyaya proyekto dahil ito nga daw ay pera ng taong bayan sa darating na Kapaskuhan. Yan, ang mga bigas pa, yung iba pang uri na ipapamasko ng mga politiko o ng Agaraw ay tanggapin din
Subalit, tuldukan daw ang kahangalan ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Kumbaga, hindi lang kay Congressman Agaraw to Na nakapokus, diba? In general, sa lahat ng mga politiko na medyo hindi matiis namimigay dyan ng tanggapin. Tanggapin nyo na. Total, malapit na ang Pasko, malapit na rin ang eleksyon. Tanggapin nyo lahat ng ibibigay sa inyo. Katulad ng sinasabi natin, wala kayong dapat tanawin na utang na loob dyan sa mga yan. Magalit na mga politiko sa amin, pero ito, walang utang na loob. Dapat tanawin ang mamamayan sa inyo. Dahil kayo ang humingi. Kulang na lang, magkandaluhod kayo sa panlilimos ng boto para sa inyong ikakapanalo. So, wag niyo sasabihin na meron kaming utang na loob sa inyo. Kayo ang may utang na loob sa bayan. Kayo ang dapat manilbihan dahil ang taong bayan, sila ang inyong boss. Ayan, kung ano may mga magagandang pambobola, pangungusap ng mga politiko, syempre malapit na election talaga, kampanyahan. Di tanggapin lang natin yung mga pambobola na, pero piliin pa rin natin. Yung talagang may ginagawa sa inyong kasi lugar. nasa atin yung pagbabago talaga. Ayan, meron nga dyan, magbubuhos ng 200 million na kapondohan. Kaya nga, in project, para sa taong bayan nga ba yan? O baka naman masabi lang dahil sa 10% o 20% na SOP. Ayan, tapos may tanong nga dito, sa dadating daw na ika-10 Disyembre, syempre, ano daw pagbabagong kinakaharap na may mga kaso, national man at lokal. Halimbawa, si Governor E.R. ito. Sa December 10 kaya, ano daw mangyayari? Di ba may kasong kinakaharap to? Oo. Ayan, tapos si Governor Ramil, ayan, puro papogi lang daw sa karaban sa bayan ng Laguna. Yan isabi dito sa social media, ha? Tapos pag daw hihingi ng tulong, may sakit sa provincial DSWD, ang sagot daw ay walang pondo. Sa January na daw hindi bumalik. Ano ba naman yan, di ba? Ang dapat natin ipaskil diyan siguro sa bawat tanggapan, bawal magkasakit sa buwan ng December. So sana ma-interview natin si Ka Romel Palacol, kung di natin ma-interview si Governor Robin Hernandez, kung totoo ba tong issue na sa January na lang daw bumalik. Hindi, actually, ito, bigyan na lang natin ng katwiran, giving benefit to the doubt. Tama, at nagsasara ang tinatawag na libro sa pamahalaan ng first week of December. Pag sinabing sarado na ang libro, hindi na pwedeng humugot ng kung ano mang kapondohan. Tama yon. At may legal basis naman sila, may katwiran. Pero ito lang naman yan Kung alam nyo na magtatapos na magsasara ang libro ng December, bakit ba naman hindi kayo maglaan ng extra na pondo na pwede nyong ilabas bago magsara ang inyong libro? Para naman meron kayong mailabas kapag kami humihingi ng tulong. Ano yan? Kunya, may naghihingalo na. Ngayon hingi, walang pondo. Ipagpaliban na ang paghihingalo sa January na bumalik. Yan, sa kanya ituloy yung paghihingalo. Ganyan yan. Ganun lang ang katwiran doon. Oy, ganda naman kung ano daw nangyayari ngayon, mga latest updates sa national. Siyempre, Bago yan, babalik muna tayo, para suspense, babalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Isyong balita, asahan ng paman sa ating Magandang buhay, Pilipinas! Ito po si Kapitan Willie Castro ng Barangay Market Area, City of Santa Rosa, Laguna, bumabati ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ugaliin po nating manood ng Serbisyo Balita live online. Magandang buhay, Pilipinas! Ito po si Kapitan Willie Castro ng Barangay Market Area, City of Santa Rosa, Laguna, bumabati ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ugaliin po nating manood ng Serbisyo Balita live online.
malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan. Ayan, bago tayo dumako sa national issue, ayan, yung nakakasabay natin na, na driver, dapat matalakay ito ni Gaspar Latam sa Manibela ng Masa. Bawal na daw yung lumang pera. May pinalabas bang mga balita na bawal daw yung mga lumang pera? Yung 50 pesos. Na kupas-kupas. Oo, kupas-kupas. Bawal na daw. Ayan, bawal na raw ibili, bawal na raw isukli. Pero bakit nakikita natin sa lansangan, just tabi-tabi, tinagamit pa rin yung 50 pesos na luma. Ba't isang politiko, puro ganun yung Yung isang politiko, ganun din ang inabot, mga tig 50 pesos. Ewan ko lang, kung itong mga driver na to nag-iinarte o nagpapapansin. Baka kasi may nakatabi siyang magandang broadcaster. At medyo talaga namang yummy daw. Kaya yun, medyo nagpapansin. Bawal na raw ang 50 pesos na luma. At tinuturo pa niya na yung mga mga kotong na. Ayan. Gano'n naman talaga ang mga driver natin masyadong mapansinin. Marami silang napapansin, lalo kapag medyo may mga babae dyan labas ng klebe, talagang pansin ng mga yan. Tuwa yung mga yan kapag may nakakatabi silang gano'n. Ayan, mukha na daw nag-split ang mga magkalaguyo. Ayan, yun yung mga umiikot-ikot sa social media yan. Sino magkalaguyo yon? Sabi sa sa social media, sabi doon. Sa nag-split na daw. Si first person, Mar. Kaya pala malungkot si Mar Rojas. At syempre, medyo His Excellency. Nagulat si Pinoy sa conjugal residency. Baka conjugal presidency. Yan, conjugal presidency. Hindi residency. Presidency. Magagalit si Corina. Ayun. Ayan. At dahil dyan, ang medyo napunta raw ng US itong si Pinoy. Upang ayon sa kanila, para retokihin o maniobrahin ng SWS ang Pulse Asia dahil ito, baka hindi alam ng mga, ewan ko, baka chismis lang to ha. Yung Pulse Asia po ay pagmamayari ng corporate castings and owned by Aquinos. Ng mga Aquino at saka ng mga Has na ewan ko, tsuhin daw ni Grace itong si mga Has. Ewan ko kung kanong katotoo yun na pala may ugnayan nga pala yung dalawa hindi lang nababatid. Ngayon, pagdating sa kaya pala mataas sa service yan, si Grace po. Aba, diba? Hindi lang si Grace po ang tumaas. Medyo ang ikinagulat yung pagtaas ng ratings ni Rodi Duterte na ayon sa mamaya, explain natin. Hindi, ayon sa ilang source, yung mga ayaw patakbuhin si Grace, so sakaling madi-disqualified si Grace, ang ilalaban talaga nila si Duterte. Parang ganun ang laro. Linyahan. Yun ang parang pinakalinyahan niya. Kaya naman daw malakas ang loob nitong si Senator Alan Cayetano. At syempre, dahil daw yung brother-in-law pala nito, ang hepe ng Comelec Computer System. Kaya may PCOS focus na pwede daw mangyari. Malakas ang loob dahil may PCOS focus. Kaya may pondo na. Ang alin? Diba? Ang May PCOS? PCOS focus pa. Ayan. Hindi, kaya naman daw may pondo kasi nga daw, pinangako daw, kaya daw napatakbo ito si paring Rudy, para panglaban, pinangako daw ng tatlo ang kanilang pidak at worth billions of pesos para campaign fund itong si parang Rudy. Ewan ko. Tapos at syempre, pinangako din ni paring Alan, ni Senator Alan, na may brother-in-law siya. Diba? Sa Comelec Computer System at heavy pa yun. Yun yung ibinubulong niya kay Trillanes. Kumbaga, may PCOS na sila, may pondo pa. Ngayon, inaasahan naman neto ni Mar, nakakampi niya si, sabi ayon,
kakampi niya raw si Speaker Belmonte. Na kunwari, kaibigan mo. Kaibigan. Pero saan ka? Connect the dots. Connect the dots at makikita na magkakasama dyan. Ito si Trillanes, Si Pinoy, Belmonte, Alan. si Cayetano, kasama na rin si Coco Pimentel. Kaya nga kita kasama si Laban Duterte. kay Mar. At kasama ni Pinoy, talaga nagkakabulungan. Ang pinagbubulungan, kung ang maglalaban sa pagka-presidente, apat, baka nalilimutan daw ditong si Mar Rojas na nung unang laban 2010 nauso yung Noybi. Oo, pero parang ginagamit din daw si parang Rudy dyan. Diba? Pero wag makakalimutan yung mga onsihan daw. Tama yung sinabi mo, na yung Noybi. Yung Noybi. Ika nga, walang kadala-dala talaga yata itong si Matt, hindi makakamta. So, ibig mo sabihin, napaglalaruan lang siya. Pwede si Pinoy ay mag-Duterte, pwede rin mag-Binay. Parang gano'n. Ganun na nga. Kasi kung titingnan mo, wala pang mga presidential sisters ang may sinabing, ito presidente ko, di ba? Lahat sila tahimik pa. Medyo tumahimik, pero dati ni-endorse nila si Oo, Binay. si Vice President Binay. Kaya talagang diliba si Vice President Binay. Even mga kuha ko, si Vice President Binay talaga yung very vocal nilang, yun ang susuportahan, di ba? Kaya yan, nagkaroon tuloy ng mga devolution job sa lahat, mga pa-big network man niya, social media, print, talagang diliba ang popularity ni Vice President Binay, di ba? At maraming pinatakbo ngayon. Ba't sila tahimik ngayon sa issue ni Binay? At bakit tila yata, inisyo yata ng Supreme Court ang mga kumakaso kay Binay ng isang gag order? Ibig sabihin, shut up. Yan, dun sa mga detractors. Alam mo, habang kakatuwa yan habang papalapit ang kampanya anti-election, ang dami nangyari. Ang dami. Aba, ingat kayo, anong 2010, ang ganda ng survey ni Mar, number 1, talaga namang pero hindi niyo alam. Sila nagbabakbakan ni Miss, Lauren de Garden. Pero tahimik lang si Vice President Binay. Ayun, nakapuslit. Ilang points na, decimals. Hindi pa yata dala ng makapangyarihan sekta niya ngayon, Sinognog. Sinognog na. Ngayon, medyo napupunta atensyon nyo dito kina Duterte, kay Grace po. Tapos si Vice President Binay, tahimik lang. Gusto niya pansinin ulit si Vice President. Dati ang iingay nyo. May pakaso-kaso pa kayo. Pati ang anak ni Vice President na si Mayor Junjun Binay, dinamay nyo. Lahat ng angkan ng Binay gusto nyo idamay. Parang mistulang. Gusto niya yatang burahin na ang pangalan ng Binay sa Pilipinas o i-excel na buong angkan. Diba? Buong lahi. Pero wag hindi mo yung linyahan. Medyo nabubugi naman Senator Peter Cayetano. Kasi that time, umugong, natatakbo. Tapos ang term ni Congressman Abby, diba? Abby Binay Campos. So, dapat yata, ang tatakbo yan sa Taguig. Diba? So, maglalaban ng Binay, tsaka si, Mayor Lani Cayetano. Nangyari, talagang binakbakan ng Binay. So, yun, napababa sa pwesto si Mayor Junjun Binay. So, no choice, salit na tumakbo si dating Congressman Binay na sa kapitbahay niya, ang Taguig. Syempre, no choice, doon na siya sa Makati. Hindi, pero baka inabot din ng residency kasi baka hindi umabot sa 6 months, 1 year residency, magkaroon ng default. Hindi, kasi nung alam nila na alanganin na si Mayor Junjun Binay, hindi na siguro lumipat. Pero may bahay na daw, di umano doon. Diba? Sa Taguig. Sabi yan ng ating resident media doon, diba? Si Ka-Adam Gabato, taga doon sa Taguig yun. Kaya alam natin yung mga issue din dyan. Diba? Okay, so bago tayo magwakas, bago tayo mag-ending, nais po natin palabas ulit, mapakita sa ating yung nangyari ba kahapon? Nangyari kahapon, mga events kahapon na mamaya na yung bate, ito na muna. Panoorin niyo yung, a little bit of kung ano na yung nangyari kahapon doon sa concert na Regine na Songbird Sings in Binyan.
BJ Productions, One Air Master Enterprise, your total cooling system, A1 Roll Foaming Steel Corporation, Ominoya Japanese Restaurant Binyan, ayun na, sarap nun na, Japanese, Kapitan M. Arzola, Engineer Edu Reyes, Konsehala Dada Reyes, Vice Mayor Arman Maguila, and of course I would like to say thank you to our Mayor Len Alonte. This is my first out-of-town concert in a while. So I'm actually very happy, and I was very happy a lot of people came to see us, to see me perform, to see Jaya. So thank you very much to everybody, lahat ng mga taga-Binyan. Maraming salamat. Sana sa uulitin, na-imbitan niyo ulit kami para makapag-show dito. Maraming salamat sa Serbisyo Balita. Ayan, at maraming salamat sa BJ Productions at tayo ang pinuhang official media partner para sa debut concert niya. At syempre maraming salamat din kay Mayor Len Alonte at kay Miss Dada Reyes. Ayan, at sayang hindi ko nakita at nabati itong si Bukal Dave Almarines. Oo, nandun din pala si Bukal Dave Almarines. At saka si Don Hain ba? Si Kapitan, Kapitan na ngayon. Si Dennis Hain, anak ni At siyempre si Sir Edu Reyes, sayang, hindi tayo. Si Marcel Echi, nandun din. At siyempre, yun ay, kumbaga sa bihira lang na mangyari na mapasama ang isang local media outlet sa isang napakalaking prestigious event. Akalain mo, kalinya mo ang GMA7 at Philippine Star. Very proud po ang Serbisyo Balita. At isa pang makakapagbigay ng karangalan or sa Serbisyo Balita, yung pag-guest ng Minerva Band. Yan. Ang kauna-unahang guesting nila sa National Radio, sa DCXL. Ayan, DCXL 558 with Direct Ed Montealegre sa musika at entablado. Ayan, at nag-enjoy naman yung mga bata at ika nga, ayon kay Direct Ed Montealegre ay willing naman siyang tulungan makaabot sa stardom ng Minerva. Isa rin siya sa naniniwala sa galing ng Minerva. Bukas paparinig natin yung konting beats ng audio kasi radyo sila, so audio lang. Yung beats ng naging interview nila doon sa programa. At kahit pa paano... mahaba-haba rin kasi may kantahan pa, di ba? Baka mabitin yung viewers natin. Kaya bukas na nga. Hindi, pero dyan yung highlights lang. At lalo na yung sinabi ni Direk Montealegre patungkol sa Minerva at kung hanggang saan ang mararating nila. Ayan, at siyempre, doon nga sa iba nating mga proud tayo na kabilang ang Minerva sa Serbisyo Balita. Actually, nabuo ang Minerva, July lang, di ba? April. So ang bilis ng pagkilala sa kanila. Ayan. At akalain mo, buti pa sila na-interview sa National Radio, samantalang kami, bihira lang kami sa National TV. Na-interview din naman tayo. Interview din naman. At ni Ernie Manyo, magandang gabi nga pala kay Ernie Manyo ng ABS-CBN Southern Tagalog. Ayan, mga kaibigan natin sa mga big networks, mga kuyang. Ayan. Siguro, pag may mga occasion tayo, bibisita si Direct Ed, para mag-meet tayo ng person. Ayan, at para naman kahit pa paano, mabigyan ng equal, parang balik ka, hindi naman yan. Siya naman ang mag-guest dito ng live. Siya naman ang mag-guest sa Minerva, di ba? Oo, siya ang mag-guest sa Minerva. Siya naman ang, kulitin nitong nila Spencer, ni Dexter, ni Jomar at ni Jimboy. Kulitin lang huwag paiyakin Ay, hindi naman kasi si Dexter magaling din sa magpaiyak yun. Si Jomar, may iyak sa tabi minsan. Anyway, congratulations sa Minerva dahil unti-unti
ay you're taking your road. You're on the road and sana ay although nandiyan yung mga lubak-lubak, pero Natural tuloy pa lang. rin. Tuloy pa rin. Diretso pa rin. Hindi kasi may original composition sila eh. Tagalog tsaka English. Oo. Mas na mapakinggan talaga ng kahit sino. Walang magnanakaw ha. Hindi na Tandaan talaga niya. pwede nakawin. Hindi niya pwede nakawin yan. Recorded Hindi yan. kasi mga- ganito, maraming magagaling kumanta. Pero wala silang composition. Oo, kapag nung isa dyan na nanghihingi pa ng original composition, hindi pwedeng hingin nyo, no, bilhin nyo. Kaya Kayo, nga mas sineswerte. pinili ni Miss Regine Velasquez yan si Ogie Alcacid kaysa kay Robin Padilla dati. Oo, at least nakalibre siya na, ano. Oo, kasi lahat ng gumagawa ng magagandang kanta ni Regine, kaya patuloy ang pagsikat niya dahil sa kanyang Buting may bahay. buting babae, sa kanyang songwriter ba tawag? Songwriter. Oo. Ayan. Dahil the singer, di ba? Siyempre. Ang singer ay may songwriter. Akala ko yung singer may songer. Anyway, at bukas abangan nyo yung iba pa nating mga pagchichismisan dyan. Marami pa yan. At painit na ng painit. Kahit malamig ang panahon at dama na natin ang kapuskuhan, dama rin kaya ng iba nating mga kababayan dyan ang simoy ng Pasko. Baka ang nararamdaman nila yung simoy ng lamig ng hangin dahil walang bubong na tumatabing sa kanila habang sila ay natutulog. Ayan, tatandaan po natin, marami po tayong mga kababayan dyan na bagamat nangungulila ng pagmamahal at yung maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko. Yeah. Kayong mga politiko kayo, tama na pag nanakaw muna, yung mga ninakaw nyo, I-share nyo naman. i-share nyo na. Magpapasko naman kayo. Total, malapit na mag 2016. Share your blessings. Huwag nyo sasabihin, sarado na ang libro. Bawal yon. At huwag nyo rin sasabihin naman na wala ng pondo. Aba, pag sinabi nung walang pondo, parang ibig nyo sabihin, inubos nyo na ang pondo para sa isa. Hindi kayo marunong mag-ipon. Hindi kayo marunong mag-budget, di ba? Dami natin mga politiko nagsasabing ganyan, mga nagpa-follow up ng papel, sasabihin, wala ng budget. Better luck next year. Better luck next year. At syempre, sa mga malapit na yung magpaalaman, sa mga medyo nabitin sa panonood sa atin, pwede rin kayong pumunta sa YouTube. Ihanapan nyo sa Vision Balita Live Online. Marami po kami mga programa dyan. Baka hindi nyo pa po napapanood. Ang nagtitrending dyan, ang musikahan. At syempre, ang palaban, ang short time. Mahabol. Ang mahabol, ang pulsuhan. Andyan din, syempre, ang manibela ng masa. Aba, dapat humabol. Ang bistay. At syempre, ang lagot ka. Ayan, lagot talaga Isumbong siya. mo kay Dryan at kay Adan. Ayan, lagot ka. Oh, yan. Gandang gabi kay Delia. At ang expose, di ba? At ang expose Oo, na nami-miss na rin hindi natin. yata na-expose ngayon kasi may konting May mga tinutulungan mo dati, mga sakit-sakit, si Ate Beth Salinas. Yan yun, at makakasama natin yun si Ate Beth ulit. At syempre, hi to Nanay at Chelay. Ito po, happy birthday nga pala kay Lola Datiba. Siyempre happy birthday kay Rod Mapoy. Happy birthday din sa daddy ni Joe Mars, hindi tayo nakapunta. Kay FPJ, happy birthday kay Apolinario. Bumbuhay, sa landanan. Yan. Kay Paul. Hindi ka na pumapasyal dito. Nasa iba ka naman yata. Ayan. Ito po, hi to Nanay Jera. Ito po sila Arnie Deva Barrero. Bumabati po ng isang mainit ng gabi ulit. Hanggang sa muli, see you tomorrow. Ayan. At sa lahat ng ating mga kababayan na sa iba't ibang panig ng mundo, ayan, malapit na ang Pasko. Ihanda na inyong mga regalo at padala sa inyong mga loved ones dito sa Pilipinas dahil nami-miss na nila kayo. Ewan ko, yung iba baka nami-miss lang yung padala. Pero, yan, ilang araw na lang, Pasko na. Sana'y merry tayong lahat. Sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating viewers, commercial muna, I love my Centrum. She makes me complete. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na nagseserbisyo sa bayan. Ayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online at bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Ibigay ang inyong kailangan at itabinig ang totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo
here at Biko Bistro, the house where tasteful goodness of dishes begins. Ibigay ang inyong kailangan. BJ Production, One Air Master Enterprise, your total cooling system, A1 Roll Foaming Steel Corporation, Ominoya Japanese Restaurant Binyan, ayun ang sarap mo na, Japanese, Kapitan M. Arzola, Engineer Edu Reyes, Konsehala Dada Reyes, Vice Mayor Arman Pimaguila, and of course, I would like to say thank you to our Mayor Len Alonte. This is my first out-of-town concert in a while. So I'm actually very happy, and I was very happy a lot of people came to see us, to see me perform, to see Jaya. So thank you very much to everybody, lahat ng mga taga-Binyan. Maraming salamat. Sana sa uulitin, na-imbitan niyo ulit kami para makapag-show dito. Maraming salamat sa Serbisyo Balita.